delivery of the President impressive. Kung pag-uusapan kung paano niya binasa o sinabi yung mga salita doon sa, kumbaga, sa script ng kanyang speech, which is necessary naman pag ganyan, very formal yung setting. May mga points doon na kung titingnan natin maigi at tutukuyin natin kung may impact sa atin pong individual na pamumuhay at higit sa lahat sa bayan natin sa Pilipinas. May mga points. Unang-una, he started with recalling na nag-imbestiga sila tungkol sa DPWH at in-announce din niya na may mga nakakulong na ngayon after masusing pagsusuri at investigation. May mga nakakulong na, pero ongoing pa. In fact, sinabi niya na hindi siya presidente ng kanyang pamilya o nung nino man, kundi buong bayan. So, having said that, na-mention niya yung pinsan din niya na pwedeng tamaan. So, diyan po yung mga paghalungkat niya ng kanya na umpisa noong 2025. And right now, in-announce din niya na patuloy pa rin yung mga bigas na 20 pesos, yung tulong po sa ating pong mga kababayan na nagmamaneho, mabawasan ang kanilang burden because of the high prices of oil. Mga pabahay sa mga maralita natin, patuloy lang ginagawa. In other words, ongoing siya. Yan po ang may immediate impact. In fact, yung may sinabi pa siya tungkol sa health program na i-extend pa niya ang pwedeng masakop ng PhilHealth. Isang napakagandang tingnan na may mga proyektong ganyan at may direktang impact sa mga tao. Okay? Ayan, hindi na masyadong mararamdaman pa kasi kasalukuyan ang nararamdaman ng ilan yan. Okay? Na-extend naman ngayon ang exemption na gusto niyang mangyari doon po sa pagbabayad po ng income tax. Yung mga kababayan natin na hindi kumikita ng mahigit sa 350,000, dati 250 lang po yan, so madadagdagan ang bracket. So kung ikaw empleyado, ang impact niyan, empleyado yan, yung katabi mo na dating umaaray kasi nagbabayad, ang agwat lang naman ng sahod nyo ay kakarampot. Ngayon kasama na siya, yung katabi mo sa opisina, kasama na siya sa matutuwa. Pero yung pagkatuwa ay hindi pa po kaagad-agad na mangyayari. Kasi ang mga bagay na yan ay dadaan pa po sa mga kamay ng Kongreso nila. Natin. Kasi ito po, it has to be through a legislation. Mag-request ang presidente na extend from 250 ang coverage ng exemption sa income tax to 350. Kaya sabi ko, kung yung katabi mo na tawag dito na umaaray kasi nagbabayad pa rin siya ng tax, kahit 1,000 lang diferensya ng inyong sweldo, ngayon po ay kasama na sa ngingiti kapag na-implement na po yan. Yan po ang nakikita natin. So marami siyang nasabi dyan na in general, kung titingnan mo, as expected, it has to be positive sa mga tao. It depends now on how we digest that as individuals. Diba? Yung pag-extend ng exemption, ang purpose ng pamahalaan dyan, ikaw bilang dating nagbabayad ng buwis o nababawasan ng 3,000, 5,000 ang pang-uwi mo sana sa bahay, yung pera na yun hindi na mawawala sa bulsa mo, ikaw na mismo ang direktang gagamit niyan. Kasi madadag na yan sa take-home pay mo. Now, that will have direct impact sa ating ekonomiya kasi nga dating wala kang pambili o pambayad ng utang mo kay Manang dyan sa tindahan, meron ka ng pambayad, di ba? Pwede ka na ulit magpalista sa panibagong utang mo kasi may lakas ng loob ka. So number one, confidence of people will be a little higher knowing na may dagdag silang take-home pay na magagamit direkta sa pang-araw-araw na pamumuhay. Yan po ang ibig sabihin once implemented yung ating exemption to 350. Okay po. And ano naman, Sir Rogel, ang inyong komento sa mga bagong hakbang o reformang pang-ekonomiya na inanunsyo ni President Marcos Jr. para mapalakas pa yung kita, katatagan ng bansa laban sa krisis, Sir Rogel? Yeah. Bilang dugtong doon sa sinabi ko kanina, pag in-exempt ka na magbayad ng tax, on the flip side, remember na every single year, lahat ng pagkilos ng ating bayan, sang-ayon lagi sa batas dapat. Kahit ang mga budgets natin dadaan sa Kongreso, yung gaan na sinasabi natin. So pag nag-exempt ka, mababawasan yung potential revenue collection ng gobyerno. Pag nag-exempt ka ng tax collectibles. Diba?
So ang tanong dito, saan naman huhugutin ngayon ng ating bayan yung potential na nawala na tax? Kahit yung pagtanggal ng tax ng imported oil natin, o bigas, tinanggal na po ang tax diyan sa pag-import, na dapat revenue po yan ng ating gobyerno na magagamit sana sa nation building, na kasama doon sa dapat pagkukuhanan natin ng budget annually. Yan po ay potentially mawawala. So ang tanong, saan natin huhugutin ang kakulangan na yan? So there is that looming potential na magkaroon tayo ng swelling budget deficit. Kasi nga, hindi natin makolekta yan eh. So lalaki ngayon ang ating kailangan utangin. So malamang-lamang ang ating utang pang national ngayon na nasa 18 trillion will easily go up higher pag marami tayong exemption. And I think may kahandaan ng mga gobyerno yan. Kailangan lang gawin na bigyan natin ng temporary shelter or easement yung ating pong mga kababayan. Yung direkta silang magsasabing, ay mabuti na lang hindi ako nakaltasan. Pero mayroong portion ng ating pong ekonomiya ang mag-suffer dyan, and that is revenue collection. Remember, inside our GDP is ICG or investment, consumption, and government spending. Yung revenue collection, yan po yung galing po dito sa mga investors at investments sa consumption. Doon po nag-generate ng taxes na napupunta naman po sa gobyerno, at yun po ang kanilang ginagamit sa government spending. So makukulangan po tayo ngayon dyan. Ano naman ang mitigating factor naman dyan is that hopefully itong perang natipid ng mga kababayan natin na hindi napunta sa tax, direktamente nilang gamitin kaagad sa pamimili para mapasigla natin ang ating pong merkado. Ibig sabihin, ating mga kababayan na naglakas ng loob magtinda, marinawa, may bumibili na. Kasi ang problema dyan, kung maraming nagtitinda, eventually walang bumibili, ang nangyayari dyan talaga nagsasarado. So lahat yan pinag-isipan, pero kailangan gawin. It may hurt a portion of the economy, but it is necessary na gawin. Okay po, yun. And punta tayo dito, sir, sa sa usapin ng IPIRA law. Kasi nabanggit din ito ni President Marcos Jr. doon sa system laws. Ayan. Ano ang iyong pananaw, Sir Rogel, sa mga binanggit na solusyon o direktiba ng ating presidente para mapababa ang presyo ng kuryente at masigurong sapat yung supply ng enerhiya, Sir Rogel? Yeah. Napakalaking bagay niyan pagdating po sa consumers natin, direkta. Yun ang sinasabi natin, direct impact. I think ang direction ng government is talagang maramdaman kaagad. Again, pag tinanggal mo yung power generation charges na sinasabi, systems losses, ang mangyayari dyan is, again, dapat papunta sana yan sa tawag dito, babayaran ng mga tao, mawawala na yan. So, dagdag na savings sa ating mga kababayan. Okay? So, instead na dapat nadagdagan yung ating inaaray ng ating mga kababayan, yung taas ng electricity, there is the chance na ma-reduce yan. At again, yung matitipid mo na yan ay magagamit mo na naman pandagdag para pang-araw-araw na buhay natin. Magandang pakinggan na in-exempt natin sa taxes, okay, ang ilang bahagi ng ating mga workforce. Pero ang dapat din sigurong tingnan ng ating pamahalaan, which I guess they're doing something about it, is yung karamihan sa ating mga kababayan na exempted na tumanggap ng kita. Anong ibig sabihin? Walang hanap buhay. Kaya nga exempted tumanggap ng kita eh. Umaasa sa ayuda, umaasa sa dole out from the government. What I'm trying to state is that job creation. Okay? Dapat may ma-generate na hanap buhay at may mga projects, and hopefully mangyari nga itong pinag-uusapan na tungkol sa Paxilica na gustong magtayo sa atin dito ng hub. I think the government has to think deeper about it, and for sure isang malaking factor yan to create jobs for our people. Direkta na naman yan na makaka-apekto sa ating ekonomiya. Opo, yun. Paano ba, sir, makakaapekto sa merkado ng kuryente at sa mga pribadong mamumuhunan yung mga posibleng pagbabago at pag-amyenda dito nga po sa IPIRA law na binanggit ni President Marcos Jr. sa kanyang SONA, Sir Rogel?
Yeah, yung again, ang purpose talaga ng gobyerno is hindi tamaan direkta ang mga mamamayan natin doon sa pasanin. Kaya binabawasan, ina-unload sa kanila. Pero in doing that, may portion na magsasuffer. It will affect profitability probably ng mga companies, ng ating mga utility companies, pero limited basis naman yan. So calculated lahat yan. Ang purpose lang talaga is ang ating halimbawa. Kaya hindi tayo masyado nakakahikayat ng mamumuhunan sa Pilipinas to put up their, let's say for example, manufacturing plant is because of high cost of electricity. Isang dahilan yan kung bakit hindi tayo preferred ng ibang mga mamumuhunan. But this move can probably encourage investors to say, medyo nabawasan naman ang burden natin at maayos na ang pagpapatakbo ng kanila electricity. Probably they will be considering putting some money in the Philippines. Opo, iyon. And mapunta naman tayo, Sir Rogel, sa ano, sa dito sa pagpo-produce ng maraming trabaho. Halimbawa, ano po ba yung reaction nyo sa mga programa and estratehiya ng pamahalaan para sa paglikha ng mas maraming trabaho at pagpapababa ng unemployment rate sa bansa, Sir Rogel? Well, lahat ng gobyerno, I think, ang pinaka-key sa isang progressive country like the Philippines is to create jobs for people. Kailangan talaga, doon mag-umpisa lahat eh. You have to ease in dealing with the government if you are an investor. Pag investor ka galing sa ibang bansa, mamumuhunan ka sa Pilipinas, pagaanin mo ang process nila para pagpasok na they will create jobs. Kasi every time there's an expansion for any business entity, nagdadagdag ng tao ng hanap buhay. Napakahalaga na ang tao may hanap buhay, may income, because if there's income, they'll become part of this moving economy. Kasi kung wala kang kita at aasa ka lang sa dolo at sa gobyerno, wala, parang niluluto mo ang sarili mo sa sarili mo mantika. 'Di ba? Kadalasan pa din inutang pa yung pinandodole out mo. Hindi dahil doon sa actual performance ng economy. Now, creating jobs is really very important. If there's anyone na pwedeng makagawa ng paraan dyan is the government kasi sila ang magga-guide. Number one dyan, open up our economy to investors. And the only way to do that is make sure na walang corruption, di ba? Ang red tapes mawawala kasi yan ang turn off sa investors. That will create jobs. Napakahalaga dapat ang ating pamahalaan, lahat ng presidente, and that includes of course our own president, pag lumabas ng Pilipinas yan, he becomes the chief marketing officer of the Philippines. Binibenta niya kung ano meron sa Pilipinas. When I say binibenta, ipinangalandakan niya, wini-welcome niya, ni-invite niya ang mga tao from outside to visit the Philippines, try investing in the Philippines, and purposely is to help the economy create jobs and revenue. Kaya nga, if there's anything that very important for any leaders para sa akin, create jobs, and never stop creating jobs. Yan ang pinagagasolina ng ating ekonomiya eh. Hanggat walang hanap buhay ang tao, wala. Sabi ko nga, parang ano yan eh, component ng isang makina, yung ICG, or Investment, Consumption, and Government Spending. Pag may isa dyan na hindi gumana, lahat na affected. So as we continue to put that fuel by creating jobs, asahan mo na ang Pilipinas hahataw din yan. Okay, opo. Eh dito, Sir Rogel, ano naman po ang inyong reaksyon? Kasi may ilang mga politiko na nagsusulong na buwagin ang ENDO, buwagin ang provincial rate, gusto ipantay sa mga sahod sa Metro Manila. Do you think, Sir Rogel, okay lang ba yung ganong mga move? O masama po ang epekto nun sa ekonomiya, Sir Rogel? In a democracy, lahat naman ng gusto mong tindigan, titindigan mo yan, di ba? Pwede ka magsalita for as long as you are not hurting the other people's rights. No? Yan pag papanukala na tanggalin ng ENDO, marapat lang na sabihin nila. So ang gobyerno naman dyan, hindi ibig sabihin bingi. Pero tinatansya mo maigi. If you allow that, then ano ang kanyan balancing act. Diba? Pero eventually, as we progress as a country, marami dyan ang mapagbibigyan. Marami ang mananatiling kailangan mo pang isigaw uli. But as it is right now,
Nandyan ang endo. Ang dahilan dyan is obviously sa side ng ating investors. Ayaw nilang magkaroon ng probable burden hanggang dun sa retirement, tas hindi masyadong productive, but you still have to take care of your employees. Di ba? So nawawala ng security of tenure ang mga tao. Na siyempre, ang sinusulungan natin hanap buhay, tas wala pala security of tenure. So, ang paninimbang is napakalalim. I am not in the best position to say, dapat ihinto nyo yan or dapat ipatuloy nyo yan. We have to continue as a country and balance it out every single day. Titingnan natin yan. May mga companies na sobrang luwag din. Na halos ang mga anak nila, ang mga anak ng empleyado, arugain na rin sa company nila. One company in Mindanao, if you recall, buong pamilya, pinag-aaral. Kung nagagawa nila yan, probably magagawa. Walang endo obviously doon. Pag naging employee ka nila, tuloy-tuloy ang buong salinlahi mo. So, if that can be achieved in one company, ano yung formula pwedeng gawin para buong bansa ay makinabang sa ganyan? Diba? Masyadong revolutionary, pero napakalayo pa natin bilang bansa para mangyari yan. Okay? Although may naumpisan na. Meron na tayong sample. So, maybe kailangan lang palakin. Diba? Opo, iyon. And dito, Sir Rogel, ano naman po ang inyong masabi? Kasi yun nga po, nabigyang diin dito yung upskilling sa SONA. Do you think, Sir Rogel, sapat ba yung mga inilatag na hakbang para sa upskilling, pagpapabuti ng kakayahan ng ating mga manggagawa upang umangkop sa mga trabahong nakabatay sa makabagong teknolohiya at AI? Nabanggit ito sa SONA. Ano po ang thoughts nyo doon, Sir Rogel? Well, talagang if we cannot catch up with the times, may iwan tayo. AI is not the future. It is here already. So, hindi mong sasabihin, sa kanila ako mag-adjust. We have to adjust as a country. We have to embrace that as a country, as a culture. So, upskilling is very important. Dapat, kaya nga itong pinaplano ng pag-put up ng isang hub dyan sa tawag dito sa Clark, is napakahalaga na dapat makikita natin kung merong transfer of technology and upskilling of our people. Kasi hindi pa pwedeng gagawin mo lang dyan manufacturing company pero sa dulo ang mga ginabang ng iba. Dapat it has to be mutually beneficial sa lahat. Diba? Kaya importante po yan. Kaya nga may grade 1 hanggang college graduate. Talagang we have to increase our knowledge. And even itong conversation natin, dapat nakikialam po ang ating mga kabayan, nakikinig din po sila kasi baka may mapupulot din sila mga butil-butil ng kaalaman na pwede lang maidagdag sa kanilang kaalaman sa pang-araw-araw at sa skills nila. Opo, yun. Pagdating naman, sir, sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at pagtulong sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng kahirapan, do you think, sir, tama yung ibang mga hakbang na yun, nagbibigay ng ayuda, mga ganun? Or kung ano pa na mga ginagawa ng ating administrasyon sa ngayon, Sir Rogel? Ang isang bagay na hindi ko lang masyadong ikinatutuwa sa ayuda kasi nagiging palaasa ang ilang sektor natin ng mga kababayan. Okay? Doon po, ang gumagana lang dyan yung naghahangad ng pwesto pagdating ng panahon, lalo pa kung sila magdadala ng ayuda, di ba? I'm talking about politics, di ba? Mas gusto yan ng mga politiko kasi direkta nilang dadalhan ng 5 kilong bigas yung mga kababayan natin. Di ba? At 5 perasong sardinas or may 500 piso. Hindi yan masama sa pagtanggap kung ikaw tatanggap. Kasi magagamit mo yan, kailangan mo yan. Pero sabi nga, mas mainam pa siguro kung tulungan natin matutong mangisda at hindi basta-basta bibigyan ng isda. Ang pagpapaba ng presyo ng bilihin is very challenging. And I think our central bank is doing great about trying to control inflation. Kasi ang katotohanan dito, kaya tumataas ang inflation, may mga bahagi tayo sa ating lipunan na kayang bilhin kahit mahal. Okay? Pero may bahagi din, malaking bahagdan sa ating lipunan na umaaray pag tumataas ang presyo. Let's put it in a better context. Ikaw at ako probably ang ating dinner, baka may steak ka or naka-salmon ka, di ba? Magandang klaseng bigas. Your personal inflation is in double digit probably.
Samantalang ang ating mga kababayan na kaya lang is galunggong, kangkong, hindi masama yun. NFA rice, hindi rin masama yun. Di ba? Pero hindi na ma-afford mabili yung nabibili natin. For as long as the government allows it na ma-afford natin yun, kasi karapatan natin yun, tumataas yung percentage ng inflation. Di ba? Pero in doing that, umaaray yung nasa baba. Yun ang dahilan na kailangan ang central bank pumapasok by doing the moral suasion. O i-increasean ko ang interest rate. Pag in-increasean ko, ikaw na mayaman, huwag ka na muna magbibili. Ilagay mo muna ang pera mo sa bangko. Okay? Patulugin mo muna dito at kikita ka na mas mataas na interest. Ikaw at ako ngayon, may ganyan na, oo nga, may pa naman ko stock. Hindi muna ako bibili. Ilagay ko muna sa bangko para kumita. So, hindi na nadadan yung matataas na presyo kasi tumigil tayo eh. Di ba? Di na tayo bumibili ng mamahalin. Di ka na bumibili ng LB mo. Di ba? Yung mamahalin bag. Alam mo yung LB? Large bayong. Tumigil ka na muna sa mga gastusin na ganyan. So yung pera mong inalaw muna, magamit muna ng gobyerno by putting that in bonds or long-term issues ng government or even stocks sa stock market. Meantime, since hindi ka na nakibahagi doon sa mamahaling bilihin, wala nang nadadan na transaction na mahal. So unti-unti nang bababa yan, yung inflation. Na kinabang siyempre yung mga taong nasa laylayan nating lipunan. Kasi sila yung talagang direkta na apektuhan. Eh, ikaw at ako, pagbabi, in fact, yung totoong mayayaman, hindi nga nila alam kung magkano ang presyo ng mga bilihin talaga eh. And they don't care. Kasi sabi ko, the best way to beat the inflation is to afford it. I-afford mo naman eh. So you don't care about the price, right? Pag bumili ka ng isang mamahaling item, ipinagmamalaki pa ng iba, kahit mahal na mahal ang presyo. Di ba? They don't mind. Kasi they can afford it. Pinaflaunt pa nila, di ba? Pero yung paano kababayan natin hindi nakaka-afford, yun ang affected. Nag-a-average nga, tumataas yung average inflation mo. Di ba? So, I am advocating na talagang i-balance din yan. And I think our central bank is in a perfect situation to help our economy look better. Okay po. Dito sir, ito last two question na lang Sir Rogel, ito para Ang bilis naman. Opo. Para lang sa gayon Sir Rogel, ito para lang sa kaalaman itong ating mga audience, sir. Ito na-curious lang kasi ako sir. Total maraming utang yung Pilipinas, tapos marami ding mga naghihirap. Sabi nung ilan sir, ba't daw hindi na lang gumawa ng pera, magprint ng pera para ipambayad sa mga utang ng Pilipinas, ng gobyerno, hindi pa maghihirap yung ating bansa. Kaya yun sir? Ano po yung masabi nyo doon, Sir Rogel? Kaya lahat yan. Ang tanong na lang kung kaya natin i-absorb yan. Sample lang kita. Kung mayroon kang kasambahay, ang sabi nga nila, bigyan natin lahat ng tigi 1 milyon. Lahat ng tao. 118 million Philippines, bigyan mo tigi 1 milyon. Kung may kasambahay ka, mahal natin sila, may 1 milyon yon. Kasi lahat bibigyan eh. Ang tanong ko, susunod ba pag inutusan mo yon? Susunod yun, pero sabihin sa'yo, sir, sige, pero pasweldohan mo ko ng 200,000 a month. Di ba? So, pumunta ka sa tindahan, yung sa malamig, yung inumin na yon, dati nakakabili ka ng 10 piso. Eh yung nagtitinda, may 1 milyon din siya. Tinatamad na magtinda. Pero para magtinda, sabihin, sige, bebenta ko ito ng 200 pesos per bucket. Dating 10 piso. So, ang ibig tukuyin dyan, para gumawa sila, ay magiging mahal na. Imagine mo kung gaano kalayo ang inflation. If everyone has that kind of money na karakad-lakad binigay mo lang. Walang pinag-iwan sa mga anak natin yan kung may pamilya ka na. Kung anytime humihingi ng cellphone ang anak mo, kasi may bago, bigay ka lang ng bigay. Well, kahit itapon nila, okay, bibigyan naman ko ni daddy. Di ba? Hindi nila naramdaman yung totoong lalim kung bakit may item siyang ganyan. Having said that, pag bibigyan lang natin na ganun-ganun lang mga kababayan natin, lahat tayo, equal eh. Di ba? Kayang bigyan yan, magpiprint ka lang naman eh. Di ba? Ng pera. Pero ang tanong, may kaakibat bang totoong ekonomiya kung bakit nagpakawala ka ng pera? Dapat mag-balance yan eh. Debit and credit yan eh. Kung hindi lulutang tayo sa taas ng inflation. Yan ang matindi dyan.
So, madaling sabihin, pero pag ginawa mo, tunaw tayo. Lunod tayo sa inflation. Okay? Opo, so hindi pala possible talaga 'yon, Sir Rogel, ano po. Pero ito sir Possible, ano, pero dahil hindi siya kukulangin po, 'yan. So ito sir, bago tayo magtapos sa ating interview, ano sir yung inyong siguro maipapayo or maiiwan na mensahe sa mga sa mga negosyante, sa mga karaniwang mamamayan, pagkatapos nating masuri yung, sinabi ni President Marcos Jr. sa kanyang, SONA, Sir Rogel? Actually, ang ating mga mamumuhunan, ang ating mga negosyante, ang ating mamamayan will just continue their lives every single day. Kung mapapagaan, salamat sa Diyos na mapagaan. So they are just there waiting na gawin, na maging conducive ang paligid para sa kanyang buhay-buhay sa araw-araw. Yun naman talaga ang expectations natin. Kung magiging traffic ang kalsada, you will face it. Pero kung mapapaluwag ay salamat. Ganun din po yan. Pag ang bilihin ay mapababa ay salamat. Otherwise, Filipinos will not say no. Tuloy-tuloy lang yan. Ang sa akin, focus on what you wanna achieve. Nung nag-umpisa ang taon, nasa mid na tayo ng 2026, nag-umpisa ang taon sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. May mga planner pa tayong sinulatan ng mga plano natin for 2026. Ang tanong ko, nasaan ka na? Gaano ka nakalapit o gaano ka pa kalayo? Nasa July na tayo, katapusan halos. So, I'm talking about personal finance. Tutukan mo kung ano ang controllable, and that is your actions every day. Di ba? It's not about anong gagawin ng Malacanang, anong gagawin ng company mo para sa ikaw mismo. Kaya nga ang hashtag ko is kumilos ang ayon sa laki ng pangarap. Hindi naman kumilos ako sang ayon sa gagawin ng Malacanang. Nangangarap ka kumita ng 1,000,000 sa isang buwan, pero kumikilos ka pa ng 5,000. Eh paano mangyayari yun? Hindi mo ma-achieve yan. Kaya tingnan natin, sinulat mo sa planner mo. Buong taon ng 2026 ang mga binabalak mo. Alin na doon na-achieve mo? Naka 80% ka na? Naka 50% ka na ba? O negative ka pa din? So, ang re-review natin yung pang-araw-araw natin pagkilos. Kasi yun lang talaga ang controllable sa atin eh. Kung gaano kasugid at kasigasig tayo mangyari ang mga pinapangarap natin sa buhay, financially, and that is going to happen because you are doing it for yourself and for your family. Okay?